Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa araw nito ay makikita sa ikadalawang mga kronika, Kabanata 21, Kapitulo 1 hanggang 2. Ito ang nakasulat. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa ilibingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Jehoram ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang mga kapatid ni Jehoram ay sina Asariah, Jehiel, Sakarias, Asariaho, Mikael at Shefatya. Silang lahat ang anak ni Haring Jehoshaphat ng Huda. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, Kabanata 21, talata 3 hanggang 5. Pinamanahan sila ng kanilang ama ng maraming pilak, ginto at iba pang mahalagang ari-arian. Binigyan din sila ng mga may pader na lungsod sa Huda, ngunit kay Jehoram ibinigay ang paghahari sapagkat siya ang panganay. Nang matatag na ang paghahari ni Jehoram, pinatay niya ang kanyang mga kapatid at ang ilang pang pinuno sa Huda. 32 taon siya nang magsimula maghari at 8 taon na mahala sa Huda. Sa Jerusalem siya nanirahan. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin yan ay mula sa libro ng ikalawang kronika, chapter 21, verse 6 to 8. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, dahil ang kanyang napangasawa ay anak ni Ahab. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Gayunpaman, ayaw wasakin ng Panginoon ang Juda dahil sa kasunduan niya noon kay David, na magpapatuloy ang paghahari ng kanyang angkan magpakailanman. Nang panahon ng paghahari ni Jeroham, nagrebelde ang Edom sa Juda at pumili sila ng sarili nilang hari. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 21, verse 9 to 11. Kaya pumunta si Jehoram at ang kanyang mga opisyal sa Edom, dala ang lahat niyang karwahe. Pinalibutan siya at ang commander ng kanyang mga ngarwahe ng mga taga-Edom. Ngunit kinagabihan ay sinalakay nila ang mga Edomita, na nakalusot sila at nakatakas. Hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin ang Edom sa Juda. Sa panahon ding iyon, nagrebelde rin ang Libna sa Juda, dahil itinakwil ni Jehoram ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Nagpatayo siya ng mga sambahan sa mga bulubunduki ng Juda na siyang dahilan ng pagsamba ng mga taga-Jerusalem at taga-Juda sa mga Diyos-Diyosan. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa kadalawang kronika, Kapitulo 21, Kapitulo 12 hanggang 14. Ito ang sinasabi. Pinadalhan ni Propeta Elias si Jehoram ng sulat na nagsabi, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na iyong ninunong si David. Hindi mo sinunod ang pamumuhay ng iyong amang si Jehoshaphat o ng iyong lulo na si Asa na naging hari rin ng Juda. Sa halip sinunod ang pamumuhay ng mga hari ng Israel. Hinikayat mo ang mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ng ginawa ni Ahab, pinatay mo rin ang iyong sariling mga kapatid na mas mahusay pa sa iyo. Kaya ngayon, paparusahan ka ng Panginoon, ikaw at iyong mamamayan, mga anak, mga asawa at ang lahat ng iyong ari-arian, matinding parusa ang ipadala niya sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Hello po. Good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 21 verses 15 to 17. Magkakasakit ka ng maluba at luluwa ang mga bituka mo sa tindi ng hirap na daranasin mo sa araw-araw. Ginamit ni Yahweh ang mga Filisteo at ang mga Arabong malapit sa Ethiopia laban kay Jehoram. Kaya't nilusob ng mga ito ang Juda at sinamsam lahat ang ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari.
maliban sa kanyang bunsong anak na lalaking si Ahazias. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! So muli po, purihin ang Panginoon sa muling pagkakataon na ibinigay sa atin na tayo patuloy na nakapag-devotion sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa 2 Chronicles, no? Sa chapter 21. At sabi po dito sa 18, ay pagkatapos noon pinahirapan ng Panginoon si Jehoaram ng karamdaman sa tiyan na walang kagalingan. At pagkalipas ng 2 taon, lumabas ang kanyang bituka dahil sa karamdaman at namatay siya sa sobrang sakit. Hindi nagsindi na apoy ang kanyang mamayan sa pagpaparangal sa kanyang tulad ng kanilang ginawa sa kanyang mga anumin. Si Jehoaram ay 32 taong gulang na maging hari. Pero sa siya tumira at naghari siya roon ng loob ng 8 taon. Ang namatay siya walang nagluksa sa kanya. Inilibing siya sa lungsod ni David pero hindi sa libingan ng mga hari. So dito po makikita natin na wala pong nagluksa, no, sa kamatayan ni Jehoaram. Dito makikita po natin bakit nga ba ito nangyari sa kanya, sapagkat itinakwil po niya, no? Itinakwil po niya yung Panginoon. Hindi po niya sinunod yung pamumuhay ng kanyang ama si Jehoshaphat at si lolo nila si Asa naging hari ng Juda. Sa halip po ay sumunod siya sa pamumuhay ng ibang hari, hindi kahit yung mga taga-Juda, mga taga-Jerusalem, doon sa pagsamba doon sa Diyos Tuhan. So dito makikita po natin ito ay talagang matinding talaga ito sa Panginoon. Isang pag-rebelde yung nangyari po dito sa kay Jehoaram sa Panginoon. So dito makikita natin na yung ginawa niya ay hindi akma, no, sa paningin ng Panginoon. Kumbaga talagang tinakwil niya yung Panginoon. At dito makikita po natin yung paglayo sa Panginoon o yung pag-rebelde, no, ay hindi po ito magbibigay ng kabutihan, no, sa ating pagkatao. Na kapag tayo ay nagrebelde sa Panginoon, talagang mangyayari po sa atin yung mga bagay na hindi kaaya-aya. So, ibig sabihin, napakainam po na patuloy tayo sumunod para bigtitin natin yung pagpapala sa Panginoon. So, muli po,